Ay, magandang gabi ho mga friend. Dito naman tayo kay Pahig Koopman. Ha? Tapos na ho yung confirmation of charges at magbibigay na ho ng after 60 days ang ICC judges kung ano mangyayari, no? Hintayin natin. Pakinggan natin to, ha. Talagang si Koopman talagang lahat ginagawa niya para sa kanyang kliyente, no? Pero mukhang di lulusot. Tinapos na ng International Criminal Court o ICC ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot ng depensa ang mga argumento ng prosekusyon at ang 3 count ng sinasabing crimes against humanity. Nagkaroon din ng rebuttal ang panig ng prosekusyon. Sinalag ng depensa ng dating presidente ang mga aligasyon hinggil sa umano'y common plan o sistematikong pagpatay sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Attorney Nicholas Koopman, ang terminong high-value target na ginamit sa count 2 ng sakdal ay hindi isang code ng pagpatay. Anya, ito ay isa lamang operational classification na ginamit sa law enforcement para sa prioridad ng intelligence. The existence of a prioritization category within a law enforcement campaign does not establish a criminal plan. HVT was an operational classification used by law enforcement, and in this sense it is no different from a similar acronym in another country where I have clients. APOTS, or Australian Priority Organisation Targets. HVT is not a code for an... Sabi ni Attorney Egon Cayosa, wala naman talagang magawa to dahil bilang abogado nga ni Duterte ito, lahat ginawa naman niya. Pero para kay Attorney Egon Cayosa, wala. Hindi natin alam. Doon sa mga International Criminal Court judges kung anong mangyayari. Pero malabo ko yan. Maski pinanood ko rin kay Attorney kay Justice Carpio, wala rin. Ito, sa kanya, yan ang nasa tuktok niya, makalaya yung niya. Tag dito, kliyente niya. Di ba? Instruction to kill or a witch hunt. Binigyang din nito na ang mga napapatay sa operasyon ay hindi plano, kundi bunga ng legal na operasyon ng pulisya gaya ng buy bust at pagsisilbi ng search warrants. Tinawag din ng depensa na fantasy common plan ang tungkol sa count 3 o ang mga barangay clearance operation. Mariin naman itong kinontra ng prosekusyon at binigyang din ang issue ng common plan. Sadyang inilipat umano ng dating Pangulong Duterte ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan mula sa Davao papuntang Maynila para maisakatuparan ang malawakang pagpatay. Ipinunto rin ng prosekusyon ang mga pahayag ng dating Pangulo sa publiko na anyay confession o pag-amin. Dagdag pa ng mga ito na ang paggamit ng terminong neutralize sa mga operasyon ng mga pulis ay nangangahulugang pagpatay. So, when he appoints the chief of police, and part of the chief of police's job... Ito yung abogado ng mga biktima. Ang galing. At saka pinapakita kasi yung mga sa salita ni Duterte, di ba? Kaya talagang wala, hirapan to kill thousands of people, it's not a surprise that the police reports don't reflect that. If they decide to murder Mr. Espinosa and Mr. Yap while they're held in jail, it's not surprised that that can be done when Mr. Duterte appoints the head of the Department of Justice. Dagdag pa nito, ang war on drugs ay giyera laban sa mga mahihirap sapagkat nabanggit din yung pagkapatay dun sa Yap sa kay Espinosa, Kasi talaga namang garapal yun. Nakakulong, seserban mo na search warrant. Buta, merong yan may mga tumecheck dyan sa mga, napanood naman natin, doon sa mga tarima ng mga nakakulong na yan, may pumapasok dyan para hinahalughog yan kung may mga kontrabando na mga bantay mismo nung pero doon pinasok yun Sinira pa yung mga CCTV bago binira ba't mo seserban na search warrant? Nga, garapal, nakakulong na nga yung tao, search warrant pa. Sesearchin mo rin sa kulungan, di ba? Kaya, malabo na talaga to. Hindi naman ganun kabobo yung mga International Criminal Court judges na yan na para lumusot yan, di ba?
Karamihan sa mga target ay galing sa mga mararalitang komunidad. Sa final submission ng kampo ni FPRRD, tinawag nilang hearsay o sabi-sabi lamang ang ebidensya laban sa kanilang Siyempre, ito ano gagawin yan? Siyempre, yun lang naman depensa nito. Kung di hearsay yung mga apelyido nyo, wala kayong jurisdiction, mga ganyan, kung ano lang yung sabi na ito siyempre, sabi nga ni Atty. Egon Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines yun, hindi natin masisisi yan si Koopman sa laki nga ng bayad dyan. Siyempre, lahat gagawin yan. Ginawa naman niya lahat, sabi ni Egon Cayosa kanina sa interview sa kanya. Ginawa naman niya lahat. Pero talagang hindi ganun kadali gibain yung ebidensya para sa kanya. Tuloy. kliyente. Wala rin na nilang direktang nag-uugnay sa dating Pangulo sa mga personalidad na pinaparatangan ng pagpatay. And I will summarize these weaknesses once more for the record. Layered hearsay. Galing no? Magaling din, no? Pero wala nga matapang, parang yung bunganga niya, baka makakagulat parang makakagulat no? Conjecture over reliance on accomplice evidence with offers of virtual immunity at the ICC, contradicting statements between participants in a crime, absolute lack of any linkage whatsoever to Mr. Rodrigo Duterte, and the total lack of support for an alleged crime both in the documentary Hindi, and the total lack of support. Sabi naman ni Atty. Justice Carpio overwhelming nga raw yung ebidensya. Sa kanya wala. Wala talaga. Yun, kumbaga sa ano to, ang diskarte na ito, suntok sa buwan na di ba? Kaya nga sabi ko, di ba mga friend, hindi naman tayo sila gagaling-galingan. Baka pagkatapos na ito pag umakyat ito ng full bloom trial na sinasabi, baka sabi ni Digong, wala na yan. Kasi dito ginawa na lahat ni Kupalman ang kanyang magagawa para talaga mahinto na dito Lahat na ng galing na, kung meron man siyang galing na natatago na bandang huli, tignan yung gagawin. Makikiusap na lang siya mga friend. and forensic record. Sa pagbisita ni Kaufman sa detention facility ni dating Pangulong Duterte, sinabi nito na tanggap na ng former president ang kanyang tadhana na maaari na siyang mamatay sa loob ng bilangguan. Pero Yun paawa no? Binisita niya raw yung kliyente niya at sabi sa kanya, tanggap niya na maaari na siyang mamatay. Talagang yun naman ang ano niyan alam naman ni Digong yan. Alam ni Digong yan. Prosecutor to di ba? Alam ni Digong talaga yan na yung nangyayari na yan, suntok sa buwan. Yung kanyang yung mga depensa niyan, alam niya yan, makalino to di ba? Yung Diyos nga, minumura nito si Satanas, sasampalin niya rin si Satanas. Hindi kaya kamag-anak ni Norman Mangusin to. Tuloy. Iniit-anya ni FPRRD na siya ay naging tapat na lingkod ng bayan at hindi kailanman pumatay ng sinuman. Tinutulan naman ito ng prosekusyon at sinabing huwag Hindi pumatay na mga sinuman. Sino pumatay? Dapat ba to? Bunggo, punta na kayo doon, sabihin nyo kayo pumatay. Diligtas nyo to. Tuloy. Yan ang mga sinabi ni Duterte. But beyond that, if Mr. Duterte wants to speak to the court and speak to the gallery, he should come here, request to make an unsworn statement. He shouldn't do that through his counsel. So I ask that all of that be given zero weight whatsoever in your... Sinalubong naman siya nung prosecution. Lahat na sinasabi ni Kupma, sabi, kailangan bigyan niyo na zero weight, walang kwenta. Yung mga sinasabi, di ba? Tuloy. Sa huli, nakiusap ang depensa na huwag kumpirmahin ang mga sakdal at payagan ng makauwi at mamuhay ng payapa sa Davao. Pakiusapan na no? Pero yung pakiusap ni Kupalman dito, may halong pag-uutos Yung pakiusap niya, may halong pag-uutos pakinggan niyo mga friend. O ang dating pinakamataas na opisyal ng bansa. Your Honours, I beg you to be guided by evidence, which must reach Yan ang mabigat Your Honor, I beg you to be guided by evidence. Overwhelming na nga yung evidence. Ano pa bang evidence ang inihaharap mo? Your Honor, I beg you to be guided by evidence.
Parang sinasabi niya yung mga justice na huwag kayong tatanga-tanga. Parang ganun, di ba? Yun ang dating di ba? A minimal level of integrity. Be persuaded by your own innate sense of justice and by your own collective years of experience. But most importantly, be guided by coherent evidence and by common sense. Kita mo? Malupit magsalita to. Nagre-request siya, be guided by integrity and common sense. Para sinasabi niyang gamitin niyo yung common sense niyo, mga judges. Yun ang dating, di ba? I beg you to be guided by integrity and common sense. Puta, ibig mo sabihin, pagka nagdesisyon ng judges na magkaroon na ng Fulbright trial, walang common sense, yung mga judges, yun ang dating ng dating nito, di ba? O, tuloy mo, Kupalman. I ask you, I beg you not to confirm any of the charges. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but I ask you to return Rodrigo Duterte to the Philippines, not to govern. Sabi niya, anong not to govern? Mayor yan doon. Nanalong mayor yan doon sa Davao, overwhelming. Anong sasabi mo? Pumalit lang yung anak niya. Wala talaga to. Anyway, defense lawyer nga siya, di ba? Tuloy. simply to let him live out the rest of his days in peace in his humble dwelling in Davao. Maglalabas ng desisyon ang pre-trial chamber tungkol sa kumpirmasyon ng mga sakdal sa loob ng 2 buwan. Dante Amento, UNTV News. Yun, 2 buwan pa. Wala na ho yan. Parang nag-uutos siya doon sa mga judges, no? I beg you to let... Wala yan. Suntok sa buwan yan. Parang nananaginip si Koopman ng gising, no? Parang ano lang, nanood lang sila Medadea ba? Nandun ba? Sila, yan, yung mga abogado ni Duterte rito sa Pilipinas. Nanood lang sila doon, ano? Pinanood lang nila yung paano bumanat. Si Panelo, nandun yan si Panelo eh. Oo. Lahat ho sila. Sang-ayon sila sa ginawang pagdepensa ni Kupalman. Yun. Oo. Pinupuri nila si Kupalman. Magaling. Tingnan natin after 2 months, di ba mga friend? Ito lang hintay natin sa Lunes. Kung anong mangyayari dito sa kay Sayad. Yan naman ang hintay natin. Kung anong mangyayari sa kanya rito. Sara, diyan sa impeachment complaint na mukhang dadaan sa butas ng karayom. Ito pa siya, ini-interview siya sa labas, ini-interview siya ng media. Tingnan ko sumagot. Talagang ano siya, parang ano na. Ito, tanong sa kanya mga pre, Ito. Earlier to open that you mean no disrespect to the victim. Why is that important for you to open like that? Because in every case of this court, the victims are always central. Because this court was set up to counter impunity. But that has nothing to do with whether or not someone who's brought before this court is criminally responsible. Of course I felt for the poor lady in the gallery yesterday who was crying. Because I'm a human being. We're all human beings. And I don't make light of her grief. However, having said that, I have a job to do. My job is to defend somebody who I believe has been wrongly charged. When you said earlier that the prosecution must be ordered to file an amendment. Tayo mo, believe niya, wrongly charged talaga si Dugong, di ba? At hindi siya naniniwala sa mga iyak-iyak niya mga nangamatayan. Sabi niya basta kailangan niya, didepensa niya yung kanyang kliyente na wrongly charged. Sabi niya, di ba? And Duterte must be released in the interim. Is that a formal request I need to cross the road, to please. release him? No, it was not, because I have to make a formal request in a certain specified format. You made it a point earlier to open that you mean no disrespect to the victim. Why is that important for you to open like that? Because in every case of this court, the victims are always central. Because this court was set up to counter impunity. But that has nothing to do with whether or not someone who's brought before this court is criminally responsible. Of course I felt for the poor lady in the gallery yesterday who was crying. Because I'm a human being. We're all human beings. And I don't make light of her grief. However, having said that, I have a job to do. My job is to defend somebody who I believe has been wrongly charged. When you said earlier that the prosecution
Siyempre, yun ang alalabag sa tuktok mo na pagtatanggol mo na wrongly charged yung kliyente mo. 150 million ba naman ang bayad sa'yo? Wala ka naman sabihin mong guilty. Di ba? Yun lang yun. Ito pa, mga pre, talagang suplado rin eh. Pero may pagkasara Duterte. You always criticize the media in all of your presentations from day one to day four. Why does the media always criticize my client? Full stop, end of story. Next question. Why are you always criticizing the media during your, sabi niya, bakit yung media rin, inaano niyo yung kliyente ko, ha? Talaga, suplado yun. Suplado yun. Why do you always criticize the media in all of your presentations from day one to day four? Why does the media always criticize my client? Full stop, end of story. Next question. Why do you always criticize the media in all of your presentations? Next question, sabi niya. Ay, naku, kopal man. Sa totoo lang, mga boss, maski siya, alam niya yan na malabong lumusot Oo. Talino siya Kaya lang, yun nga, sabi nga ni Atty. Egon Cayosa, lahat talagang gagawin niya pa. Malay mo, makagulat, di ba? Mantik mo. Diba? Pero alam niyo mga friend, kung hindi lang bayad itong mga pagpapatay na to, hindi dadami ng ganyan ng patay. Oo, hindi dadami. Mantakin mo, kukuha sila ng listahan sa barangay. Sino mga dito, kapitan? Sabihin ng kapitan. Ito mga pangalan. Yun, titirahin na nila yun. Mantakin mo, magkano bayad? Kaya, tayo, ilibo-libo. Yung matabato nga, sabi niya, 3,000 bayad per ulo Saan ba yun? Teka Eto mga friend, meron itong pero hindi ko tatapusin, mahaba nandun si Matabato. Exclusive interview with Edgar Matabato. Matagal na to. 9 years na pala to. Pero meron siya 6.7 million views, Pakinggan natin, Sa dapat pagpaniwalaan ng mga tao ngayon? Dahil matagal ako nagserbisyo sa kanila, sa umpisa kong trabaho, 1988, nagbuo ng grupo si Mayor Duterte nga Lambada Boys kung liquidation squad. Ang trabaho namin, pumatay ng drug pusher, kidnapper, hold-upper, rapist. Yan ang trabaho ko. Sa pag-umpisa ko, maganda talaga yung kuan ko kaya nakakatulong kami sa taong mga mabait. Kaya ang pinapatay namin, mga masama man na tao. Yan ang inuutos sa amin. Pagka 1988 pa sa Davao. Ito, isa sa mga imbestigahan ng International Criminal Court. Tuloy mo, Edgar. Bago ka pumasok dun sa Lambada Boys, yun yung simula ng Death Squad, yung liquidation squad. Nakapatay ka na ba? wala pa. Dati ako, nag-CHDF 1982. Premium tag ko ay 82. Pagka 1988, kinuha nila ako sa batalyon. Pumunta si Mayor Duterte at saka si Dudong Pagidupon nga police bodyguard niya. Yan ang nagkuha sa akin doon sa Malagos, Kalinan, Davao City. Yung barangay ko sa Tamayong, barangay Tamayong. Bakit kayo ang piniling isama nila? Dahil may nag-recommend nga. Alam nyo, hindi ko nakapag-aral si Matabato, pero napakahirap po magsinungaling. Wala siyang binabasa, tanong-sagot, di ba? Kung ano to sinasabi to, yun din na sinabi nito sa Senado Kaya lang wala nangyari. Pinaikot-ikot ito nila ng mga senador doon, lalo to si Cayetano. Tuloy. Ito nga bata, parang kursunada. At saka meron akong performance sa amin. Nag-recommend, tapos kinuha ako nila, dinala ako nila sa Barangay Exodus, Bangkeruhan, Davao City. Miyembro na kayo na ng Civil Security Unit, ano ba? Or Oo, hindi pa po umpisa namin, yung trabaho pa namin, hindi pa kami nakapasok ng City Hall. Hindi pa sila nakapasok ng City Hall. Sabi niya, nung una kinuha siya. Di ba?
Oh, tingnan. Kaya talagang dumami yung patay dahil sa bayad eh. Oh, tingnan mo, 1988 ho to ha. Oh. Bayad sa amin muna pagkor, sobre-sobre. Kung mayroong napapatay kami, pagkahapon binibigyan kami ng sobre, puro ulo. Wala pa kaming sahod na hindi pa. Putay na, parang partidor anak ng putay na, por ulo pag napapatay. May mga partidor dito ng baboy, oh. Per ulo bayad yan eh, oh. Putay na, tuloy. Pinachap-chapan nila, sabi niya dito, oh, tuloy. Kami in sa gobyerno, pero pinapatakbo na nila. Paano po kayo nakumbinsi na gumawa ng ganong klaseng trabaho, yung pumatay ng tao? Sa pag-umpisa ko, masaya din ako kay siyempre ang amo ko, mayor, at saka mga kasamahan ko, pulis. So, masasama naman tao ang pinapatay namin. So, parang masaya ako sa pag-umpisa. Sa tingin niyo po tama yung ginagawa? Criminal yun? Oo, pinapatay sa umpisa. Paano kayo nila? Anong sinabi sa'yo? Edgar, salig ka sa hindi, yung pag-umpisa, pagkuha sa akin, mayroon daw grupo nga ibubuo ni Mayor Duterte. So, one team lang kami. Yung kasama ko, si Lodi Pagidopon, ako, si Edgar Matubato, si Jojo Busa, si Ramil Capitania, si Tony Estaco, si Buboy Maldito, at saka si Insektan. Pito kayo? Pito kami. One team kami ang umpisa sa Lambada Boys kung liquidation squad sa Davao City sa 1988 na pag-umpisang Mayor si Duterte. Bakit Lambada Boys ang Davao? Iwan ko lang kung bakit sila man ang nagpangalan sa amin. Sayaw nun. Hindi ko man alam kung ano ang Lambada Boys. Basta ganyan lang ang pinangalan sa amin. Doon kami bininyagan sa Old Mincing Hotel. Doon kami pinakain kami. Pagkatapos, binigyan kami ng baril, 3 357 at saka 4 nga 45. Ang nabunot ko naman, 45. 45 naman nabunot ko. Magkano po ang bayad sa inyo ng panahon? Minsan, meron 3,000. Kada kung makapatay ka ng umpisa ng 3 o 4, so malaki-laki din ang natatanggap mo. Sa pag-umpisa ko, parang masaya ako, pero ano po yung una nyo pong proyekto? Ang pumiro kong pinatay doon sa Lucky 13 Bilyaran, nakaupo, parang asset ng intelligence, parang hold-upper na tao. Yung pinatay ko sa Bilyaran, si Lim, nakaupo sa Bilyaran, San Pedro Street, binaril ko. Hold-upper siya? Suspect na hold-upper. Pero sabi niyo po asset din siya, no? Asset. Asset. Bakit daw po siya pinapatay? Kasi yung masasama ang ginagawa nila. Paano mo ginawa yan? Meron sa amin, pumapatay kami. Hindi, yung kay Lim, yung unang-una. Oo, kang Lim, meron sa amin, hindi man kami nagmamanman, meron munang nagmamanman. Katapos, sumisinyas, lalapitan na kaagad. Kayo barilin mo. mismo ang bumaril? Oo, ako mismo ang bumaril. May kasama po ba kayong ibang miyembro nun? Oo, may kasama pero ako lang ang lumapit. Binaril mo siya sa likod? Sa ulo. Sa ulo talaga, nakaupo man sa bilyaran. Close range po. Oo, harapan Sa talaga. harap Oo, harapan. Paano po yan? May mga nakakitang iba? Walang nakaimik. Nagtakbuhan ang mga tao. Nagtakbuhan ang Hindi mga ka tao. nagtago? Wala kang Wala. Hindi ako nagkalo, hindi ako nagsombrero, wala. Kasi sa amin, sa Davao City, parang kumpiyansa ka, yung mga kasama mo, mga pulis talaga. Mga pulis. Pero yung una mong pinatay, hindi yan ang unang pinatay naman ng Lambada Boys. Yan ang una. Sa lahat? Yan ang una namin. Pinakauna? Oo, yan ang pinakauna namin, pag-umpisa namin. Pagkatapos, pagbinyag sa amin, naglakad kami, mayroon na kaming pladjik agad. Tapos pagkain, pumatay na dito. Gaano kadami yung pinapatay? Pagkatapos, tapos naglakad na kami, tapos pinakain kami, tapos nga, pumatay na diretso. Tanong. Kada linggo? Siguro, meron siguro. Ilan napapatay nyo kada linggo, sabi. Siguro, iniisip niya rin, binibilang niya rin. Kurong 10, ganyan. Sa isang linggo? Sa isang linggo. Hindi, hati-hati. kasama na din ang hati-hati namin. So kung ikaw ang nabubunutan nga, paraging ikaw ang titira, so
minsan, i-restrict ka ng tatlong tao ang napapatay mo sa isang araw. Paano mo Oo. pinipili kung sino yung gagawa ng trabaho? Depende para hindi magdiskumpiyado yung subject. Ako, maliit man ako, parang butik mo lang na tao, yan talaga ang lumalapit. Kaya hindi ka nakakilatis nga, parang hindi ilag sa'yo ang target. So, yun po ang parang ganun kayo kilala kasi kahit pinakamaliit sa grupo, kayo yung nakakalapit. Nagsusurpan lang, tapos nagsisinilas, tapos loose anti-cert. Yan. Parang hindi halata yung baril mo. Marunong ka nang gumamit ng baril bago ka pumasok sa Lambada Boys? Marunong na ako gumamit. Wala kayong special training? Paano? Wala. Ang training sa amin, actual talaga yung pagbuo ng Lambada Boys. Paano po kayo natuto bumaril bago Sa CHD? Dahil sa CHDF, pag-umpisa ko. Got the brand new. Ilang taon po tumakbo yung Lambada Boys bago siya nakilala bilang Davao Death Squad? Ang Lambada Boys 1988 hanggang 92. 92, yun. Tapos bakit siya ginawang... Hanggang dumami na kami, kay may mga river returnees naman. Kasama namin, police, river returnees, hanggang pinangalanan kami ni Jun Puras Pala nga DDS kung Davao Death Squad. Si Jun Puras Pala. At saka si Jun Puras Pala at saka si Mayor Duterte, magkasangga noon yan sila. Magkaibigan sila? Magkaibigan sila. Dati. Hanggang nag-aaway sila, parang binabatikos palagi sa media, sa kuwan kay. Yan man si Jun Puras Pala, ang pinaka magaling reporter sa Davao City noon. Balikan natin yung unang tanong, bakit maniniwala yung tao sa'yo? Posible na totoo nga itong mga sinasabi mo, yung pagbaril sa kay Lim, yung pagbuo ng Lambada Boys, pero anong pruweba mo na konektado si Mayor Duterte? Kasi si Mayor Duterte talaga ang nagbuo niya ng Lambada Boys hanggang sa DDS. Siya talaga, hindi ka basta-basta pumapatay sa Davao kung walang basbas, walang clearance galing kang Mayor Duterte. Paano dumadating yung basbas? Yung basbas, yung nagdadala sa amin, yung si Arthur Las Cañas. So sa simula pa, nandun na si Arthur? Oo, nandun na. Siya ang nagbuo ng Hindi na. Si Mayor Duterte ang nagbuo talaga ng kuan. Siya ang nagbuo ng Lambada Boys. So yung, sabi mo, yung unang meeting ninyo dun sa lumang Menseng Hotel. Oo. Ba si Mayor? Oo, siya. Siya nagpakain sa amin. Siya nagpakain. So narinig niyo siyang nagsalita na ito yung gagawin niyo, ito yung gusto kong... Oo, doon nagsalita. Oo, yan lang nagsalita sa amin niya. Ang trabaho niyo, yung mga masasamang tao, yung mga hold-upper. Oo. Yun talaga ang object. Diretso-diretso man yung nagsasalita. Diretso-diretso yan nagsasalita. Yan lang ang nagkuhan sa amin. Tapos, binigay na kami sa mga pulis. Meron na kaming handler. Sabi ni Presidente, hindi ka raw niya kilala. Bakit hindi kilala nga siya man ang nagbuo sa amin. Noon nga mayor pa siya. Nakakapunta ba kayo nun sa opisina niya, sa bahay? Pumupunta siya. Minsan, noon, sinasama ako ni Dudong Pagidupon sa bahay niya sa Bangkal. Pumupunta, doon lang ako sa labas. Ayan. Yung sa... Sino sa City Hall ang may alam dun sa Lambada Boys? Lahat ng... Sino sa City Hall ang may kilala sa Lambada Boys? Sabot niya. Mga... Hindi lang yung pulis. Oo. Sino mga... Alam na nila sa City Hall yan. Nakikilala man kami. Siyempre, pagka 1990, nain na kami sa City Hall. Kung CSO, kung Civil Secretary. 1990, 1988 binuo, 1990 na inaraw sila sa City Hall. May sweldo na siya. Unit. Pero, hindi kami mga CSO, parang linagay lang kami sa CSO, parang goose employee kami, para may sahod na kami. Magkano na? Ang sahod namin is 5,000. Kung walang holiday, aabot ng 6,000. Alala ko dun sa testimonya mo sa Senado. Tama na yan.
Oh. Kaya bali nga si Digong mga boss, nagamit niya talaga yung pagiging ano niya sa kanyang sindikato. Bandang huli ito, mga sinasabi dito, bandang huli raw, yung mga pinapapatay, hindi na mukhang adik eh. Oh. Maraming sinabi siya dyan, pati yung pag-chap-chap nila. Talagang, eto yung nasa dahig. Paano, dito si Koopman na walang ebidensya? Oh. Wala, mahirapan talaga. Meron pa sinabi dito si Mutabato na yung dinukot nila, 3 estudyante. Mga babae, nirape pa raw ng mga pulis. Mga ganyan dyan. Kung napanood nyo na ho yan, karumal-dumal ho yan. Mahaba pa kasi yan eh. Oo eh. Tinapos ko yan. May wala pa tayo sa kalahati. Pero yan dyan, na ano na, yung reward money, mantakin mo, 3,000, 1980, di kalaki na noon. Per ulo. Tapos may sweldo pa 5,000, 6,000 isang buwan, bukod pa sa di magsaya nga siya. Di ba? Pero ba't na huli na konsensya na siya yan? Tsaka ito, si Mutabato, saka si Las Cañas, handa naman silang basta sila, gusto lang nilang masabi na. Dito sabi niya, naawa, nung kinalat na yung mga miyembro sa Maynila, nung naging presidente na si Digong, bumuo na, dumami sila. Yun nga, sabi nga doon sa hearing, di ba? Yung mga Davao Death Squad, pinakalat na. Yun nga yung mga vigilante na sinasabi. Magkano bayad, di ba? Oh, patay ka lang ng patay. Oh, lalagyan mo lang. Tsaka sinabi ni Mutabato dyan, no? Pag napapatay nila, nilalagyan nila ng baril, pinapaputok nila para may powder burn. Saan kayo kumuha ng baril? Sabi dyan, tanong. Mura lang naman baril sa Davao eh. 1.5 lang eh. Oh, tapos lalagyan mo na ng kapirasong sachet ng droga. Oh, yun na. Ganun ang sinasabi ni Mutabato dyan sa interview na yan. Oh, yun yan. Kaya mahirapan nung lumusot. Si Kupalman, ewan natin kung paano niya ilulusot, no? Magkulab na po tayo, mga boss. Pero talagang hinabol doon yung pera. Oh. Diba sinabi naman ni Bongo, di ba, pera? May reward. Malaking pera. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Birahin mo mga boplaks na yan. Hala, bira, God bless your family, sabi ni Kalat niya. God bless Kalat niya. Miguel Edwin, Mike, shout out, my friend. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Dadaan sa butas ng karayom ang kaso ni Durian Dutae. Walang kalsot-lusot. Totoo, nakikinig to. JTB, shout out. Pag biglang abor kay PRR decision, gulo to. Pag pumabor, hindi man gaganyan yan, tol. Pilipinas. Nabidali Mendoza, good evening po, Karox. May dirty tactics daw si Kupalman ngayon. Sinasagawang ICC hearing. Binabanggit daw po ang mga pangalan ng witnesses na ayon sa isinagawang ruling ng ICC ay di dapat gawin para maprotektahan ang mga ito kasi po ganyan pala ang ginagawa ni Kupalman doon sa isang kliyente sa Dahig. Binanggit ang mga pangalan ng witnesses. Kaya nangyari po ay tinakot at pinapatay yung mga witnesses. Kaya in the end, wala ng witness ang prosecution at nanalo ang akusadong kliyente ni Kupalman. Kaya lang po ay natutunan na ng ICC judges ang gustong mangyari ni Kupalman, kaya pinigilan sila ng mga ito. O, diba? Wala na yan. Rodelio Felipe, shout out. Kung kaya nilang bayaran ng ICC gaya ng Pilipinas, absuelto na yan. Yun, ang totoo doon, Rodeo. Pero halatang halata, grabe. Cut, shout out. Isunod na sana yung mga co-perpetrators, Tyrox, para magsama-sama na sila doon nila Digong. O, diba? Decide, shout out. O nga po, kakainip na. Totoo. Pero, doon na tayo sa kay Sarah na, malapit na. Ted, shout out Ted. Sana wag nang ipagtanggol ng Supreme Court si Sara sa impeachment dahil ang Supreme Court kahit mali sila sa pagtatanggol kay Sara ay tama pa rin. Tigasin daw sila Yun nga sana makonsensya naman tong Supreme Court na to.
Ted ulit lalong uubusin ni Kupalman ang trial ni Digong. Kopman sa trial. Lalong uubusin ni Kupman sa trial si Digong. Baka hindi na nga tuloy yan Baka sabi ni Kupalman, sabi nga tanggap niya na raw, di ba? Lisa Cruz De La Cruz shout out. Yan ang matinong tao, naninindigan, hindi kagaya ni puno na walang tibay. Yun. Trial of the century, sabi ni Lisa De La Cruz. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Tia Delio, naku Sir Rox, tulad nga ng palagi mo sinasabi, malabo pa po sa tinta ng pusit na ang kampo ng pinuno po ng tiyanak muli pang masisilayan ang masayang mundo na nilikha na po ng Diyos. Sana po kapulutan po siya ng aral ng mga taong mas marunong at mas matalino pa sa Diyos. Yun. Huwag na sana pong ipagpilitan pa ni Mr. Epalman ang mga baluktot niyang palusot kasi aminin man niya po o hindi, andyan po siya sa depensa para po kumolekta ng milyon-milyon bayad. Totoo yun. Nagaling po sa kaban ng mamayang Pilipino. Akala po kasi ni Mr. Dugong Manyakol, pag-aari niya po ang mundo at kaya niya pong ikumpas sa kanyang daliri lahat ng kanyang ipag-uutos dahil tingin niya po sa sarili niya, siya po ang Panginoon. Totoo yan, Tia Deli, ha? Palalayasin nga raw niya si Satanas sa trono. Gagawin niyang, balbakwa yung buntot ni Satanas. Gago talaga. Malupit po ang naging sukli ng tadhana sa kanya. Kasi di lang po siya mamamatay tao, isa din po siya pusakal na magnanakaw. O ayan, namnamin ng butas ng kuyukot mo ang lahat ng kahayupan na ginawa mo sa mga kababayan mong di mo lang inilublob sa kumunoy ng utang. Wala kang naging konsensya na pati musmus binawian mo ng buhay. Mabubulo ka na dyan. Mabuti nga sa'yo. Dapat buong pamilya mo na lahat ng sangkot sa naging kawalanghian mo. Dapat magsama-sama kayo sa kulungan ng impyerno, mga leche, mga buisit. Oy, Mr. Kulaoy Epalman, tantanan mo na lumayas ka na dyan, ha? No? Wala ka ng silbi dyan sa mga ungas at inutil na kagaya mo rin. Isa ka ring linta, buhayang hagom sa kwarta nang dapat para sa mga Pilipino. Ewan ko sa'yo, buisit. Galit si Tia Deli. Mary Lebron, shout out. Morning, Sir Rox, no skipping ads, sabi niya. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out, ha. Eman Escalona, friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo, mga friend, ha. 3J Show po. Hello, Sir Rox, ang gandang closing statement and dress. Oo, nanood siya. Ang galing. Oy, ako din. Pait diksyon. English, ang galing, hindi man lang nagbakel. Very detailed ang statement, very truthful. Ang galing talaga si Rox. Panood mo rin pala. Pero magaling din yung palusot ni Kupalman, kaya lang talagang hindi lulusot yun. 3J Show. Parang namayat na nga si Kupalman 3J Show po ito. Sa akin palagay si Rox, kahit hindi naman tayo abogado, napipila natin ang mga agreement ni Kupalman. Malayo sa issue. Nagagaslight na nga, wala pang matibay na agreement. Nag-aspa uli ng interim release. Ano ba yan? Sayang binabayad ni Sara Casanya. Kaya sa palagay ko, tuloy ang trial sa kaso ni Gong. Tuloy talaga, mabuti yan para patas ang makapagpresenta ng ebidensya ang bawat party at mapag-aralan ang mga judges kung sino ang totoong may sala. Ikaw naman, aaralin pa ba yan? 3J Show ulit. Ang galing nung yung isa, 3J Show, sabi niya, kung itong akusado na to kayang magsabi na sasampalin ang mga judges ng ICC, mantakin nyo magagawa nito kung palalayain nyo to. Galing din yung isa. Foreigner rin. Palalayain nyo yan kung
pawawalan niyan. Kayo nga mga judges, sinasabihan niya, sasampalin kayo eh. Ang galing nun, galing din nun. Napanood mo rin siguro yun, ha? Si Rox, off topic muna ako. Itong si Sara, na nagdeklara tatakbo siya sa 2028. Inisip ko na itong, naisip ni Sentry, sabi ni Sentry, kaya maagang nagdeklara si Sara, pawarning niya sa mga congressman na mag-impeach sa kanya parang ganito. Sabi ni Sara, kayong mga congressmen at mga senador na nagsusulong impeachment ko lagot kayong lahat sa akin sa 2028 dahil ako ang siguradong magiging presidente ng bansa. Yun nga. Ganito rin ang idea ni Sentry. At nasabi rin ito ni Enzo. Inuunahan ni Sara ang mga congressmen na sige, lagot kayo. Yun nga, di ba? Yun din ang sabi nung Dr. Mata. Kasi sigurado na si Sara na siya ang panalo kahit alam naman niya hindi totoo ang survey niya. Sinisiguro na niya na panalo niya dahil ang China ang mamanipula ng mga computers. Yun, ang galing kaya ng mga Chinese sa ganyan. Eksperto sila. Inabi mo ba? Kaya yun nga, pag hindi yan na-impeach, mahina talaga itong gobyerno ni PBBM nito. Lahat na ka-impeach, putang ina, hindi may impeach. Posible. Pero San Juan, magandang umaga po, Karox. Lalo lang nadidiin sa kaso si Duterte sa mga pahayag ni Koopman. Totoo yan. Marilo Pabianak, shout out ha. Happy weekend po tayo sa mga ka-warriors. Ang sakit sa pandinig yung sinabi ni Pahid Koopman na he is innocent. Tinutukoy si Digong. Talagang gusto nilang baliktarin ang pangyayari. Palabasing hero pa siya sa bansa ng maganda ang legacy niya. Waiting na lang sa trial ng magkaalaman lang kung talagang kabayanihan nga ba ang ginawa niya o magmistulang halimaw siya sa loob ng 6 years nagmistula siyang halimaw sa 6 years. Totoo. Halimaw talagang nangyari. Ha? Marilo pa ba nito? Meron palang dirty tricks itong si Koopman talaga. Ginawa niya pala ito before. Kumbaga, pasaway siya. Kaya na-call out siya ng judge. Gusto niya malaman na ang maaga ang witness para magawa ng kasamaan para ma-acquit ang client niya kasi naubos na testigo, di ba? Eddie Luna, shout out, John Dimango, shout out mga bossing. Oo, hanggang mission accomplished mga friend, ha? Nako, kung makapag-vlog pa ako mamayang gabi. Talakayin ko yung kawawa naman tong Pero si Norman Mangusin ang baka itapik ko, no? Baka lang pag ginanahan, wala naman akong ganang talakayin niya, sige kulaong na yan, Pero baka kasi magandang mga boss. Hanggang bukas po muli mga friend. God bless. Lahat may katapusan. God moves in a very mysterious way. Yun ang pinakikita ng mga nangyayari ngayon. Sana tabla naman kayo ng galaw ng Panginoon, kayong mga senador na hanggang ngayon at mga kongresista at mga politiko na nagsasabi na ibalik ang Duterte. No? Grabe. Makonsensya kayo.